Ikalimang wika, nauuhaw ako. Ang pagninilay sa ikalimang wika ay pangunguluhan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Lito Villegas. Magsitayo po ang lahat. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Tinubog nila rito ang isang espongha, kinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po. Tayo po ay nasa ikalimang wika na at sa mga lumipas na wika ang ating napakinggan, katuwang na rin ang pagninilay. Ano ang dinadala sa ating larawan ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus? Mga pangungusap na nagmumula sa kaibuturan, mga pangungusap na may paninindigan. Sapagkat ang bawat salita ni Jesus ay may layunin. At ang layunin ay ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Sa atin pong ikalimang wika, napakinggan natin, nauuhaw ako. Sa panahong ito ngayon, napakadaling lunasan ng uhaw. Nasa bote na ang tubig. At kung iba't iba pang mga brand ng beverages, ang atin pong madaling mabili sa tabi-tabi. Kung sosyal ka, siyempre may pangalan. Pag hindi naman, okay na yung nasa supot ng yelo na may straw na palamig. No? Lalo ngayon malamig. Madali nating lunasan ang uhaw. No? Pero ano bang uhaw itong sinasabi ni Jesus? Bakit ito'y kaugnay ng kaniyang 7 wika? No? Pwede naman sabihin ni Jesus, ang sakit-sakit. No? Pero sinabi ni Jesus, ako ay nauuhaw. Sa Ebanghelyo ni Juan, no? Sa pasimula ay binanggit na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kaniyang anak. At ang sumampalataya sa Kanya o maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay. Makatuwid nagpakilala ang Diyos sa isang Diyos na mapagbigay. At nakapangihinayang na ang Kanyang ibinibigay ay walang tatanggap. No takers. Sabi nga sa Salmo 6 ay look for love and I found none. Yan ang nakalulungkot, no? Na merong hinahanap na pag-ibig si Jesus pero wala siyang natagpuan. Paano magtatagpo ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao kung walang makikipagtagpo sa Kanya sapagkat iba na ang iniibig ng tao. Kaya makikita natin na ang pagkauhaw ng Jesus na ito ay paghahanap, pag-aapuhap ng saan ko dadalhin ang aking pinagpagurang ito? Saan ko dadalhin ang napakahalagang handog at kaloob na ito ng Diyos? Wala akong makita. Wala akong matagpuan. Maaaring yan ang isang pananaw ng uhaw na nadadama ni Jesus. Ang uhaw na hindi magbigay ng ginhawa sa Kanya. Uneasiness. Patkat paano niya ihahandog ang kaloob na sabi sa Ebanghelyo din ni Juan, buhay na ganap at kasiyasiya. Naparito siya
upang bigyan ng tao ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ngunit, handa ba silang ito ay tanggapin? Handa ba nila itong pagpahalagahan? Handa ba nila itong bigyan ng importansya o tangkilikin ang kaniyang ibinibigay na pag-ibig at awa? Kaya nakilala ang Diyos na nagbibigay, masidhing nagbibigay. At ang pagbibigay na ito ay ang kaniyang misyon na nangahulugan ng kaniyang paninindigan na kahit siya ay usigin, patkat ang kaniyang ipinahahayag ay ang plano ng Diyos na siya ay nagsasalita ng diwa ng Diyos. Siya ay nagbabahagi ng pananaw ng Diyos sa tao. Ngunit tinatanggihan ang kanyang pananaw, tinatanggihan ang kanyang paninindigan. Kaya nga, kung ito ang ating nakikitang hinahanap ni Jesus at yan ang kanyang pagkauhaw, hindi ito pagkauhaw na I need something that would make me easy or comforted. Matighawang aking lalamunan, tuyong-tuyo. Ngunit ang kaniyang iniisip hanggang sa krus, sino ang tatanggap ng aking daladalang pag-ibig ng Diyos? Patkat yan ang nagbunsod sa Kanya, harapin ang lahat hanggang pag-uusig upang ialay sa tao ang handog ng Diyos. Ang Diyos na nagbibigay. Sabi nga, ang ibinibigay ay kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay madali nating maintindihan pag-ibig. Kung ang pag-ibig na ito at habag ang ibinibigay ni Jesus, ito ba ay nauunawaan pa ng tao? Ano ang pag-ibig na ito? At paano ito tatangkilikin at ilalagay sa pangkaraniwang galaw sa buhay na ang pag-ibig na ito ay isang bahagi ng ating pagkatao at ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan upang tayo ay maging tao. Sa panahong ito ngayon, gasgas na gasgas ang salitang pag-ibig. Kahit ano, saan, kanino, binibigay natin ang salitang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na iniintay ni Jesus ay ugnayan. Pagkat ang pag-ibig kadalasan na ating nasasabi sa isang bagay, sa isang lugar, sapagkat nasiyahan ang ating panlasa. We were satisfied with our senses and appetite. Yan na lang ang level ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ating madadama, sapagkat mataas pa ang antas ng pangdama ng ating espiritu, ay kakaiba ang ating tugon sa kaugnayan natin kay Jesus. Kung ating pag-ibig ay inilalapat lang sa ating panlasa, yan ang pag-ibig na binibili. Yan ang pag-ibig na nauubos, nag-uunahan, nalalaos, nawawala, nalilimutan. Yan ang pag-ibig na nanggagaling sa ating pagtingin sa mga bagay na para sa panlasa lamang natin at pandama ang tinutugunan. Ngunit ang pag-ibig na hatid ng ating buhay at masiglang pandama dahil sa ating espiritu, ay makikita natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Kahulugan at halaga ng ating buhay. Maganda nating tingnan na ang paglalakbay na ito natin sa mundong ito ay kalakipan, to be equipped with the means to make our spiritual sensitivity strong and alive. Pagkat nakamamanhid ang panahong ito ngayon sa ating mga gadgets, sa mga ating pinupuntahan mga sites sa ating mga computer. This
exposures of ours are, shall we say, making us anesthetized. Namamanhid tayo sa totoo. Kahit balita, fake. At ang napapanood natin minsan ay make-believe. At yun ang gusto natin. No? Kaya nga usong-usong mga pantaserye, kung ano-anong mga nobela, ano-anong mga napapanood natin sa at. Bagamat, oo, pangkaraniwan ng sitwasyon ng buhay, pero makita natin na ang ilang bagay ay nakapagdadala sa ating mamanhid tayo sa mga bagay ng espiritu, pagkat gising na gising ang ating senses. No? Mula mata, ilong, tainga, dila, balat, gising na gising ang ating mga pandama. Ngunit manhid ang ating mga pandamang espiritual na kaloob sa atin ni Jesus na tayo makadama sa Diyos at sa pandama natin sa Diyos, ito ang paraan na tayo maging tao. No? Sapagkat marami tayong nilalagay sa ating sarili, sinusuot, ibinibihisan natin ang ating sarili, kala natin tao tayo dyan. Hindi. Ngunit hubad na hubad tayo sa mga bagay na pang-tao. Pinalalamutian natin ang ating sarili sa mga bagay lamang ng mundong ito. Pero hubad na hubad tayo sa mga bagay na tayo ay tao. At yan ay hindi malulunasan o maibibigay ng mundong ito, kundi ang kaloob na presensya sa atin ni Jesus na sumasa atin ang kanyang handog na espiritu at gaano natin dinadala ang sarili nating mulat mapandama sa espiritu ng Diyos. Kung kaya't nakatutugon tayo sa bawat pagkakataon kung ano ang tama, kung ano ang matuwid, kung ano ang kaaya-aya, kung ano ang marangal at mabuti, saan natin nakikita ang sariling tumutugon sa kaganyang mga bagay na dito tayo makikilala bilang tao. The world could not make the perfect design and system to make us humans. Only God, because God is our maker. And He supplies us with the means to be fully human. And the connection of ourselves to God is our own spirits. Kaya maganda nating tingnan, pundido ba ang ating espiritu at hindi tayo makadama sa presensya ni Jesus na nagbibigay sa atin, ito ang liwanag, ito ang kalulugan, ito ang kalinisan, ito ang mabuti. Kaya mga kapatid, nauuhaw si Jesus. Patkat walang tatanggap yata ng kanyang inihandang kaloob. At sana ito po ang makita nating biyaya ng pagpapanibago ng Kwaresmang ito, a renewal in our spiritual sensitivity to the presence of Jesus who continuously knocks on our hearts. He desires communion. He desires encounter with us. He desires companionship with us. He desires that intimacy with us. But we can only sense it, His desires, if our spirits are healthy and have a good sense of God. At yan ang balikan natin. At yan ang kaloob sa atin ni Kristo na dugtungan natin sa Kanya na tayo hindi mawala sa ating paglalakbay sa pagpapakatao sa mundong ito. He came that we may have life and life in His fullness. He has a gift to each of us, and may He find that love reciprocated through us, our generosity and humility to say yes to Jesus. Kaya nawa ang atin pong pagninilay ng
pitong wika ay makita nating may handog ang Diyos at huwag nating maligtaan at malagpasan sapagkat namanhid tayo dahil sa mundong ito at makabalik tayo sa mapandama nating kaugnayan kay Jesus na naririto, nag-iintay. Can I find love in you? Amen. Panalangin pangkalahatan, magsitayo po ang lahat. Minamahal na kapatid, hayag natin ang ating pagkauhaw kay Hesus Kristo, pamamagitan ng ating mga panalangin. Upang pagkalooban mo kami ng mayamang ani ng mga kabataang may maaalab na pagnanasang maghatid ng iyong magandang balita bilang pari at madre. Maging instrumento nawa sila upang magkaroon ng tiyak na mga manggagawa sa iyong ubasan. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang mga puso at diwa ay manatiling bukas upang pakinggan at tanggapin ang salita ng Diyos. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang aming mga puso ay manatiling nag-aalab sa pagmamahal sa iyo, sa pamamagitan ng malimit na pakikinabang, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang kami ay magkaroon ng mainit na pagnanasang sumali sa mga gawain ng simbahan bilang tunay na alagad ni Kristo. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang tanggapin namin ang aming mga responsibilidad sa lipunan, sa diwa ng tunay na paglilingkod, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. O Jesus, ikaw ay dumating sa matinding pagkauhaw. Ang pagkauhaw mong ito ay isang hinaing ng iyong pusong nauuhaw sa pag-ibig. Nauuhaw sa aming kaluluwa, nauuhaw sa aming paglilingkod. O kabanal-banalang mananakop, ipadama mo sa amin na kami ay mauuhaw rin sa iyo. Wala kaming ninanasa kundi ang makapiling ka. Pagkalooban mo ang aming kaluluwa ng isang maaalab na apoy na tutupok sa aming mga puso upang hanapin ang ikatatatag ng iyong kaharian sa lupa. Nawa ay matuto kaming maglingkod sa aming kapwa na walang pagsawa. Nawa ay makita namin palagi ang iyong mahal na larawan sa pagtulong namin sa mga dukha. Idulot mo po sa amin ang ilaw na iyong ipinangako sa mga tumutulong sa iba. O Jesus, ang aming mga puso ay nauuhaw sa iyo, nauuhaw sa pag-ibig sa iyo. Panatilihin mo po kami, laging nauuhaw sa iyo hanggang sa wakas. Siya nawa.